So magandang umaga po sa atin. Welcome po sa Jesus Our Abundant Life Church. At kung kayo po ay mga bisita at welcome po sa inyo. Kinagagalak po namin na makasama kayo sa makakapanood po. Ang tangi pong ipinapangaral natin dito ay ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Mapapansin nyo naman yan. Ito po ang church na umaasa sa biyaya ng Panginoon. Manghang-mangha kay Jesus. Tayo po ay laging conscious doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. At sineselebrate po natin ang New Covenant of Grace na kung saan doon tayo napanig o nakaanib. Kasi dati wala tayong inaanibang covenant, pero ngayon kaanib na tayo ng New Covenant believers o New Covenant by Grace. So magandang umaga po muli. Kung hindi pa po kayo nakaka-like at saka nakaka-share, meron pa ba rito hindi nakaka-like and share? Pwede na pong i-like nyo at saka i-share. Wala namang condemnation sa atin. Kung talagang ayaw, ay di ayaw. Pero kami po yung makikisuyo sa inyo na i-like nyo po at i-share. Pwede rin po kayo mag-interact doon sa ating YouTube channel. Nariyan po, pinapadala natin dyan yung lahat ng message. Kaya bukas na bukas po yan sa mata ng publiko para marinig nila ang mabuting balita ni Kristo. Amen. So, paki-like po at share para tayo po ay maraming engagement. At the same time, maraming maabot ng mensahe ng biyaya ng ating Panginoon. So, magandang umaga po muli. Dire-diretso na po tayo. Ang topic po natin at ang ating tema, hindi po natin alam kung hanggang kailan, ay exposition of the book of Romans. Kaya ito po ay iniisa-isa natin at wala po tayong nililikdangan at kung ano po yung plain na sinasabi doon, yung plain context, yung talagang meaning at ipinararating ng mensahero ni Apostol Pablo tungkol dito, ang siya lamang po nating huhugutin upang wala tayong maidagdag. Bagamat yung mga prinsipyo o yung katotohanan dito ay pwede nating makuha para maipamuhay naman natin bilang believers o mananampalataya. Sapagkat ang sinusulatan naman po dito ay believers din. Yung iba nga lamang dito ay hindi pa believers kagaya ng iba, kaya sinusulatan din ni Pablo itong mga ito para makarinig ng Ebanghelyo. Kaya ito pong Romans 1 and 2, ito po ay diagnostic lamang pinapakita na may problema ang tao. Pero hindi po natatapos doon na ipipresenta din yung gamot, yung solusyon. Ang maganda, hindi nagbibigay si Apostol Pablo na may problema ka, bahala ka sa buhay mo. Ang Diyos ay hindi ganun. Pag mayroong problema, ipapakita sa iyo, pagkatapos, siya din ang nagbibigay ng solusyon. So, basahin na po natin. Ang title po natin ay, basahin nga po natin, A Heart That Honors God. Sino po nagnanais ng isang puso na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Mamaya, makikita natin, nasa iyo na pala yan. O alam ko naman na kayo naman ay hindi, ang realidad naman talaga ay meron ka ng puso na nakapagpupuri sa Panginoon. Kaya lang itong kontekstong ito ay makikita natin na mayroong ibang mga tao na sa pamamagitan ng panlabas na anyo, akala nila maluluwalhati nila ang Panginoon. Akala nila doon sa mga panlabas na ritual ay makaluluwalhati sila sa Panginoon. Pero ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Okay? Ang tinitingnan ng puso yung motibo. Kaya babasahin natin sa Romans 2:17 to 29 para makita po natin yung konteksto niya. Sabay-sabay po tayong bumasa. Ang inyo po ibasahin nyo sa mata. Kung gusto niyo po, sumabay na rin kayo ng may tinig. Pero sabi po dito sa 17, ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos, at ang sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at ang mabubuting bagay sapagkat itinuro ito sa iyo ng kautusan, ang palagay mo'y taga-agay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, ang tingin mo'y tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. 21, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnakaw, hindi ka ba nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mangangalunya, hindi ka ba nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, ngunit pumapasok ka pa sa mga templo nito, makapagnakaw
lamang. Verse 23, ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Sapagkat nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil. Yan na, masakit dahil sa inyo. Mahalaga lamang ang inyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, ay para ka ring hindi tinuli. Verse 26, kung ang hindi tuli ay gumagawa batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya ikaw na Hudyong nasa ilalim ng kautusan, binanggit na kung sino ito. Ito ay mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad, ay hahatulan ng mga hindi tuling tumutupad naman sa kautusang iyan. Sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa siya ay tinuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago saan? Sa puso at kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. So makikita po natin dito na ang mga Hudyo ay mayroong false security. Umaasa sila, the people Paul address, sabi doon, trusted in their race. Abay, Hudyo ako. Meron akong isang natatanging tawag. I am Jews. Hebrews, sabi niya, nagtatrust sila doon sa kanilang race at yung nagtataglay sila nung written law, nasa kanila yung kautusan, sa kanila ibinigay, hindi sa hintil. Talagang matatag sila at matatas na pinangahawakan, nahawak nila yung kautusan. At meron din silang isang ritual na ipinagmamalaki. Ano yon? Yung circumcision. Okay? Yung kanyang pagiging tuli na marka ng pagiging isang Hudyo o may covenant ang Diyos sa kanya, na sa tingin nila, pag meron silang mga ganung bagay, sila ay ligtas. Ligtas sila instead of relying on a real relationship with God. Kaya si Kristo po, nung panahon nung kani-kanina, nung nabuhay siya, talagang itong mga hypocrite na ito, itong mga teachers of the law na ito, nakasalamuha din ni Jesus yan. The same kay Paul. Ngayon ito, nasa loob ng iglesia, sabi, kayo naman nagtuturo ng mga bagay na hindi naman nyo pinagsasagawa. Meron silang pinagtitiwalaan na hindi kay Kristo. Nagtitiwala sila kung sino sila at kung ano sila. Abay, ako'y meron na. Sa modern times, abay, ako'y meron ng garne. Meron na akong relihiyon na pwedeng kaanib na ako nito. Pinagmamalaki na ligtas na ako dito, apart kay Christ. Talagang ang lahi ko'y talagang alam niyo, pag umakyat kayo ng barko, yung mga cruise ship, makikita ninyo kung gaano kahirap pakitunguhan itong mga Hudiyong ito. Ang dami nilang bawal, ang dami nilang, kailangan bibigyan mo siya ng special treatment. Kailangan natatangi sila. Kasi yun ang kanilang upbringing. So makikita natin dito na meron silang, yung kanilang ugali? Meron silang, number 1, yung pagmamalaki. Mababasa natin yan sa verse 17 to 20. Meron silang pride. Yan yata yung pride na hindi kinakain. Yan yung pride na pwedeng lunukin, sabi nila. Pero hindi mo pwedeng kainin. Sabi doon, ipinagmamalaki ang sarili. Pinagmamalaki kung sino siya. Pinagmamalaki kung ano ang lahi niya. Sabi sa 17, ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka na agad sa Diyos. So ipinagmamalaki niya lang yon. Wala namang circumcision of the heart na nangyari, pero sa kanya, yung pananaw nitong mga Hudyong ito, kaagad-agad, akala niya, chosen nation nga sila, parang may relasyon na agad sila sa Diyos. May relasyon na agad sila sa Diyos. Sabi doon, ay ipinagmamalaki ang sarili kung sino siya at ano siya. May lahi ako. Sa verse 2, ipinagmamalaki niya yung kautusan. Ano yung pinagmamalaki niya? Yung kautusan. Hawak nila, nasa kanila ibinigay.
Literal na ibinigay sa kanila yung kautusan. Kaya sa verse 18, sabi doon, sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at ang mabubuting bagay sapagkat itinuro ito sa iyo ng kautusan. Alam mo ang kanyang kalooban, dapat sana, ganun nga nangyayari. Kasi sa kanila ibinigay yung kautusan. Sa kanya ibinigay yung mga ritual. Sa kanila ibinigay yung ceremonial law, moral law. Upang ito'y matupad nila, pero nakikita natin, kaya nga failure ang Israel eh. Makikita natin na wala ngang nakaabot eh. Kahit nasa kanila yung kautusan, kahit nasa kanila yung binigay yung written law, pinagmamalaki nila, pero hindi naman nila natutupad. Kulang, kapos. Kaya hindi nila pwedeng ipagmalaki ang kautusan, ay nasa akin yan. At kapag nasa akin na yan, automatikong ang pabor, at ang aking puso ay makaka-honor na sa Panginoon. Hindi ho ganun eh. Hindi ganun na naging sistema ng Panginoon na hindi mo pwedeng ipagmalaki kung ano yung meron ka sa iyong katawan. Kaya sabi dito sa number 3, ipinagmamalaki niya na mas marunong siya. May kilala ba kayong ganyan? Na pag nagkukwentuhan kayo, lagi nang merong siyang pasabog. Sabi doon sa verse 19, ang palagay mo'y tagaakay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Pinagmamalaki lagi na siya ako ang taga-akay. Ako ang tanglaw sa mga nasa kadiliman. Yun sana ang role ng mga Israelites, kaya nga siya yung chosen nation. Pero hindi sila nakaabot o hindi nila nagawa ang tungkulin na ibinigay sa kanila ng Diyos. Tagapayo ng mga hangal. Tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo ang buong kaalaman at katotohanan. Sabi nga doon, pagrami ng kaalaman, pagdami ng responsibilidad. Pagdami ng alam mong gagawing mabuti, pagdami din ng responsibilidad na magawa mo yung mabuti. Kaya nga pag nagbigay ng impression ng Panginoon sa atin, nagawin kaagad yung mga bagay na yon, at hindi natin nagawa, nalulungkot tayo. Di ba? Parang may narinig ako na parang bibigyan ng bulaklak yata, o ano ba? Bibigyan ng bulaklak. Hindi na, nalungkot si Sister Ya. Kasi yun ang impression eh. Yun ang impression ng Diyos sa atin. Pag alam mong mabuti, pagdami ng alam mong mabuti at hindi mo nagagawa, edi mas lalo kang nalulungkot. Kaya kapag may binigay sa atin ng Panginoon ng mabuting bagay, gawin na natin. At yun ay magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. So may tatlong bagay. May pride. May pride ang mga Israelita. Ang panlabas nila, ako ay mayroong kautusan, ako ay nasa lahi ng Hudyo, tingnan mo yung aking resume, tiyak na ito'y garantiya na tatanggapin ako ng Diyos, at ito'y pinagmamalaki niya sa ibang mga tao, kaya hindi pwedeng yung kapalaluan ay maghari o mangyari sa isang tao, kasi mula Old Testament hanggang New Testament ay pinaalalahanan ang tao na huwag kang magmamataas. Di ba? Sabi sa Kawikaan, ang kapalaluan ay humahantong sa pagkawasak. Pag may nagyayabang, nagmamapuri sa sarili, itinatanyag yung sarili, ang sunod noon ay pagkawasak na. Sabi sa Kawikaan 16:18. At ang nagmamataas ng isipan ay ibabagsak ng Diyos. Magkakontra pala, ang kinukontra pala ng Diyos, ayaw pala ng Diyos doon sa kapalaluan o pagiging mapagmataas. At kahit doon po sa New Testament, sinasabi pa rin na yung pagmamataas ay hindi kalooban ng Diyos. Kasi sabi doon sa unang Pedro 5:5, clothe yourself with all of you with humility. So ang ating idadamit daw ay humility toward one another, for God opposes the proud but gives grace to the humble. So may kita natin dito, mula Old Testament, hindi nagbago ang pamantayan ng Diyos, ayaw niya ng mapagmataas. Sabihin niya po niyo sa inyong katabi, ayaw ng Diyos ng mapagmataas. Ang gusto ng Diyos ay mapagpakumbaba, sapagkat ang mapagpakumbaba ay lalong binibigyan ng biyaya ng Panginoon. At ito pong humility ito ay hindi yung sinasabi mo na, I feel humble today.
Hindi ito emosyon, hindi po ito emosyon na sabi, parang nararamdaman kong humble ako. Pag naramdaman mo, hindi tunay yun. Hambog yun. Kasi ang tunay na humility, ito po ay galing sa loob na naiipamuhay mo. Amen. Hindi ito yung nararamdaman mo lang na parang pinagmamalaki ka, humble ko. Meron pong tawag sa Pilipino na, ang tawag po sa Pilipino niyan laging nagbubuhat ng bangko. Ano ho, tama ho ba yun? Nagbubuhat lagi ng sariling bangko. Hindi ho nararamdaman yan. Yan ay conscious decision that is put into practice. Yan ay araw-araw na nakikita, yung kapakumbabaan. At ano ba ang uri o ano ba yung hitsura ng kapakumbabaan na sinasabi dyan? Ang kapakumbabaan po ay yung mga taong, pakinggan niyo po ito, ang kapakumbabaan ay ang mga taong ang inaasahan lamang ay ang Diyos. Ibig sabihin, nagpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Hindi po sa iisang panahon, kundi sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay, ikaw ay nagpapakumbaba at ang inaasahan mo lamang ay ang Diyos. Hindi ka umaasa sa sarili mong lakas, sapagkat pwedeng maubos ang lakas. May nanguubos ng lakas. Hindi ka pwedeng mag-rely sa mga possession mo kung ikaw ay may pera sa bangko. Minsan, may mga bangkong nagsasara, bankrupt, hahabol-habol ka, may mga insurance na biglang magsasara, kapyata ay nagsara, pero hinahabol pa rin. Hindi ka pwedeng mag-rely sa mga bagay na nasa ilalim ng mundo. Lahat yan ay mag-fail, lahat yan ay mabubulok, lahat yan ay pwedeng mawala. Isa lamang ang dahilan o isa lamang ang rason, umasa ka sa Diyos. Sabi doon, mapalad ang taong ang tanging inaasahan lamang ay ang Diyos. Amen? Palakpakan ho natin na tayo ay umaasa lamang sa Diyos. Yun ho ang tunay na taong mapagpakumbaba. Ang taong umaasa sa biyaya ng Panginoon. Kaya pa dito sa ating church, patuloy nating pinapangaral na tayo ay nabubuhay sa biyaya lamang ng Panginoon. Mula simula hanggang wakas, biyaya at biyaya ng Panginoon ang kailangan natin. Kaya wala po tayong ipapangaral kundi biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos na tinatanggihan ng iba. Pero sa atin, nai-enjoy natin sapagkat nauunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Na hindi lamang kaligtasan ang biyaya ng Diyos, pati ang pamumuhay nating maka-Diyos ay biyaya pa rin ng Diyos. Kung paano tayo makalalakad every day. Pero mo, pitong araw na umuulan. Agosto. Di ba't ang Agosto ay oras yan yung panahon na dipiligro? Sabi ng iba, pag hindi ka, kasi nung una, sadya naman pong mahirap ang buhay nung una. Kasi nung una, yung pagdidikit pa lang ng apoy, hirapan na pag tag-ulan. Kasi basa ang bunot. Tapos yung bahay, butas-butas. Kakain ka, babagsakan ka ng tulo. So, iiwas ka na naman doon sa kabila. Meron din, miyam, bandariyan. Sa inyo ba walang tulo? May tumutulo din? Meron din kahit magagandang bahay, may tumutulo din Pero mas matindi kasi hindi ka makaluluto kasi walang panggatong, wala pang gasol nung una. Naranasan na ba niyo yung wala kayong gasol sa bahay? Sabi ko sa inyo, bago kayo makakain, ang inyong ilong punong-puno na ng agipo, saka hihihip doon sa apuyan. Pero ang biyaya ng Diyos na ating pinangangaral, nakikita po natin, isang click lang ngayon ay may pagkain ka na. May mga dilata na ngayon sa rep, sa Frigidaire. Isang click lang ay pwede ka nang umorder sa Food Panda. Grabe ang ginagawa ng Panginoon. Ang mundo'y sumisigaw na kulang at kulang, kapos at kapos. Pero ang mga taong nabiyayaan ng Diyos, nakikita ang ginagawang malaki ng ating Panginoon. Kasi nangako siya hindi siya magkukulang Ang ekonomiya ng bansa ay magkukulang bababa, may mga magnanako kang makikita, pero hindi mauubos. Siya ang lumikha. Di ba? Siya ang lumikha nito. Makikita natin ang katapatan ng Diyos. Kaya hindi mo kailangang mag-pride. Hindi mo kailangang ipagmalaki ang iyong sarili kasi may Diyos
na nakakakita sa puso ng bawat isa. Meron pang isang ugali ang mga Hudyo. Pangalawa, yung kanilang pagpapaimbabaw. Mapagpaimbabaw, sa English po ay hypocrite. Para bagang lagi nang siya na lamang ang ginagawa niya ay opposed doon sa tunay na realidad na siya. Nagsasalita siya pero hindi yun yung tunay na kanyang ginagawa. Sabi doon, yung hypocrite ay someone who acts like a good person or preaches values they do not actually follow. Ibig sabihin, iba yung kanyang sinasalita sa kanyang ginagawa. Hindi niya pinapractice yung kanyang sinasabi lang niya. Kaya hypocrite siya. At ang Panginoong Hesus ay maraming mga hipokritong nakausap nung panahon niya na sinasabi, "Ay, ang pinipili ng mga hipokritong ito ay yung mga pangulong upuan." Tapos sinasabi niya, "Magpagaling kayo," pero hindi naman nila tinutulungan. Ibig sabihin, sa bibig lang nangyayari. Letter A, tingnan natin, kilalanin natin yung mga hipokrito. Ano? Kilalanin natin. Sabi doon, ito yung mga nagtuturo sa nguso, pero hindi galing sa puso. Verse 21 na sabi doon, nagtuturo ka sa iba. Bakit mo dituruan ng iyong sarili? Yun ang nangyayari po. Nangangaral kang masama ang magnakaw, hindi ka ba nagnanakaw? So makikita natin sila ay nagtuturo sa nguso, pero yung ginagawa ng mga taong ito, ng mga Hudyong ito ay opposite doon sa sinasabi. So ang tawag doon pala ay hypocrite. O sa paglalaki, hipokrito, kapag babae ay hipokrita. So alam ko naman na mayroon na kayong namit ng mga taong ganyan. Baka nga nakaranas din tayong maging hipokrita na sinasabi mo yung mga bagay na yan, pero hindi naman yun ang iyong talagang pinapractice o ginagawa. Si Jesus, iba po siya. Yung kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. Yung kanyang pinapangaral, kanyang ginagawa. Hindi po siya yung nagsasabi kagaya nitong mga Pariseo at saka mga Saduceo na sinasabi yung mga bagay nito pero hindi naman ginagawa. May kilala ba kayong nagtuturo sa nguso pero hindi galing sa puso? So, bahala na po kayo. Yan po ay mga Hudyo, hindi po yan mga Kristiyano. Letter B, ang pagkakakilala ng mga hypocrite ay iba ang ginagawa sa sinasabi. Tingnan sa verse 22. Sinasabi mong huwag mangangalunya, hindi ka ba nangangalunya? So huling-huli ni Apostol Pablo itong mga Israelitang ito sapagkat siya minsan ay naging Hudyo din. Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, ngunit pumapasok ka pa sa mga templo nito makapagnakaw lang. Pinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ng Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. So, meron silang ginagawa na iba sa kanilang sinasabi. Minsan, prone ang mga pastor dyan kasi hindi naman lahat tayo nag-change behavior na. Meron niyang mga nagtuturo na gumalang sa mga ninong at ninang o sa mga matatanda, pero yung pastor hindi naman gumagalang. So ano yun? Tinuturo mo sa kongregasyon na gumalang pero hindi ka man marunong gumalang. Ang tawag doon? Hipokrito. Kasi once na itinuro mo ang isang bagay, dapat yun ay yung practice mo. Pag hindi mo ginagawa, tinuturo mo, edi same modern Pharisee, modern hypocrite. So kaya napakahirap din na, si pastor naman ganun, lagi nang babalik sa iyo yung sinasabi mo sapagkat iba ang ginagawa sa sinasabi. Kailangan yung sinasabi mo, yun ang ginagawa mo. So sana po ang mga pastor natin, ang mga self-servant ay ginagawa ang sinasabi. Kapag nangakong pupunta. Huwag lang uulan. Di ba? Pero sapat naman ang biyaya ng Diyos at tapat ang pangako ng Diyos sa bawat isa ng mga lingkod ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan? Nagtatapat ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Iba ang ginagawa sa sinasabi.
Kasi ang mga Israel nga po ay binigyan ng kautusan ni Moises at alam nila yung kaparaanan at daan ng Diyos. Talaga namang supposed to be sila yung magtuturo sa mga hentil. Dapat ilaw sila ng mundo. Pero yun nga po, ang nangyari, hindi. Nagkameron, sinasabi dito sa Romans chapter 2 na hindi yun ang naging function. Pinagmamalaki pa ng mga Hebreong ito, ng mga Hudyong ito, na sila ay may relasyon. Pero sabi doon, na ang pangalan ng Panginoon ay napapahiya dahil doon sa kanilang mga pinaggagawa. Kaya ano ang resulta ng mga gawa ng mapagpaimbabaw o ng mga ipokrit? Verse 24, anong naging resulta? Ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Hindi po yun nakakatuwa. Masakit yun sa ating Panginoon sapagkat nalalait ang Panginoon. Akala ko ba yan ay mga Israelita? Akala ko ba yan ay may kautusan? Akala ko ba ay tumutupad ang lahat ng yan sa mga utos ng Panginoon? Pero hindi naman pala. Mga mapagpaimbabaw at mga mapagmataas pala sila. Kaya nalalait ang pangalan ng Diyos dahil sa inyo. Kaya sa atin po, bilang pag-alala din, pwedeng mag-reflect sa atin ito na pag tayo ay gumawa din ng mga bagay na yan, baka sabihin, kala ko ba'y Kristiyano si Brother Gardo at saka si Sister ganyan. Kala ko ba yan ay nakakilala na sa Panginoon? Naririnig niyo yon? Mismong sa ating mga tenga pa sinasabi na, akala ko ba? Sabi mo, akala mo lang yun. Pero sa atin, naunawaan natin na lahat tayo ay may behavior na binabago ang Panginoon. Amen. Na tayo ay nagmi-misbehave sometimes, na hindi tayo perpekto sa ating asal, sa ating ugali, kaya tayo nagkakaunawaan. Tama ho ba? Nagkakaunawaan tayo sa loob ng church. Pero yung sabi, akala ko ba, hindi nila naunawaan ang biyaya ng Diyos na sila ay under process pa ng Panginoon. Kaya hindi na po maririnig sa atin, si sister, si brother, si ganyan. Hindi na tayo nagtuturo ng ating kapwa mananampalataya. Sapagkat alam natin na baka yun ay prosesong ginagawa sa Kanya. Amen? Tayo naman ay under construction lahat pagdating sa behavior. Wala naman talaga ditong pagdating sa ugali ay may kita mo ng ugaling talagang wala ng pagkakamali. Lahat po tayo ay umiinit ang ulo, lahat tayo ay nagiging masungit, lahat tayo ay sa traffic ay napuprovoke. Lahat tayo may kahinaan. Kaya nga po ang biyaya ng Diyos ay sapat sa kahinaan ng bawat isa sa atin. Now, tingnan naman natin kung ano talaga yung tinitingnan ng Diyos sa isang tao. Nasa verse 24 na po tayo, hanggang 29 tayo. Ano naman yung tinitingnan ng Diyos talaga sa isang tao? Verse 25, mahalaga lamang ang inyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka naman sa kautusan, para ka rin hindi tuli. Sa 26, kung ang hindi tuli, ano yon? Yung hindi tuli, yun yung mga hentil, ay gumagawa batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Sa verse 27, kaya ikaw na Hudyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad, ikaw ay hahatulan ng mga hindi tuling tumutupad sa kautosang yan. Ibig sabihin, yung hentil, ay masasabi na, bakit hindi ka tumutupad? Dapat sana'y tumutupad ka. Sa verse 28, sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil lamang sa panlabas na kaanyuan o dahil sa siya ay tinuli sa laman. Ito, sa 29. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso at kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang taong yun ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. So hindi mahalaga ang parangal ng tao, ang mahalaga pala ay ang parangal ng Diyos. At ang tunay na Hudyo, sabi doon, ay mga taong nabago sa puso at kalooban ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Tinuli ka ayon sa Espiritu at yun ay yung puso mo ang tinuli, yung loob mo. Inalis yung kasalanan, tinuli kasi yun yung masamang laman, inalis at binigyan ng bagong puso. Nagkameron ng operation, hindi operation tuli, operation change heart.
At nangyari yon sa Ezekiel 36:26, ang sabi doon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Yung dati mong masuwaying puso, gagawin ko na ngayong pusong masunurin. At kailan nangyari yon? Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Nagpalit kayo. Nagpalit kayo. Kasabay ng pagpapalit, nag-opera ka agad-agad. Wala nang biopsy, wala nang test, wala nang chemical laboratory. Nung tinanggap mo si Kristo agad-agad, inupira ang puso mo, pinaltan. Anong sabi doon? Bibigyan ko kayo ng hindi refined, hindi modified na puso. Masabi doon ay bagong puso ka agad. Wow! Ang transplant na ibinigay sa iyo ay bagong puso. Hindi na yun yung masuwaying puso, yan ay gagawin kong isang pusong masunurin. Tingnan, notice. Okay, palakpan po natin ang Panginoon. Gagawin kong pusong masunurin. Kailan ka naging masunurin? Nung ginawa ang puso mo. Kaya naka-built-in dyan, alam na niya, may ano na yan, meron ng GPS kung anong gagawin mong pagiging masunurin sa Diyos. Naka-program na ang pagiging masunurin mo. Kasi ang ginawang puso sa iyo ng Diyos ay masunurin. Kaya yung pusong yan lamang yung puso na pwedeng makaluwalhati sa Panginoon o magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon sapagkat yan ay bagong puso. Hindi na yan yung panlabas. Hindi na panlabas. Ang tinitingnan na ng Diyos ngayon sa atin ay yung ating puso na siya naman ang lumikha. Amen? Nakikita niya yung ating bagong puso. Ano ba yung bagong puso na yan? Sa Ephesians 6:24. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat sa inyo na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoon. At yung palang ating bagong pusong yan ay siyang umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pala tayo nakaiibig ngayon kasi meron kang bagong puso. Kaya ka nakasusunod ngayon sa Diyos dahil ikay may bagong puso. Kaya hindi mo rin may pagmamalaki. Wala ka ring rason na magmapuri o magmataas na, ay, ako'y nakapaglilingkod sa Diyos. Kasi yung pala naman ay bigay din lamang ng Panginoon yung puso mo, kaya ka nakakasunod. Maganda ho ba yun na tayo ay biniyayaan ng Panginoon ng isang bagong puso na masunurin, na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi mapapatid ang pag-ibig mo sa Diyos, kapatid. Harangan ka man ng sibat, maglilingkod ka pa rin sa ating Panginoon. Harangan ka man ng ulan, magpapayong ka at sasamba ka sa Panginoon. Hindi na tayo yung natutunaw, hindi na tayo yung parang asin nga, naasin. Alam nyo, napakadaling sumunod kung may bagong puso. Kahit ang tao, itulak mo, hilahin mo, itumba mo, pagtulong-tulungan mong buhatin, kung ayaw niya, ayaw niya. Pero tayo na mga nabiyaya ng Panginoon at kinikilala natin na tayo ay may bagong puso na buhat sa Panginoon kahit anong gawin mong paglilingkod, kahit kailan di ka mapipigilan. Tama ba? Kasi nagbubuhat yan sa iyong pusong umiibig at sumusunod. Kasi yan yung biyayang ipinarana sa iyo, Panginoon. Itong mga mapapambabaw, itong mga Hudyo, yung mga modern Pharisee, pinangangalandakan pa nila yung kanilang mga titulo para maluwalhati nila o makilala sila ng Panginoon. Pero tayo, ang ipinangangalandakan natin, tayo ay binago, pinili, binigyan ng bagong puso ng ating Panginoon. Kaya nagagawa natin ang lahat ng bagay ay dahil tayo ay may bagong puso. Pag isinamarize po natin ang ating pinag-aralan, may mapagpaimbabaw, may mapagmataas, pero mayroong mga taong bagong puso. Kahit hindi Hudyo, sabi doon, sila yung mga taong tinitingnan ng Diyos at binibigyan ng kanyang kaluwalhatian. Summarize natin, dahil kay Kristo, meron na tayong bagong puso at espiritu. Pinaniniwalaan ba natin yon? May bago tayong puso at espiritu na nagtataglay ng bunga ng banal na espiritu. Ang ating takeaway, ang ating true identity before God is internal. Hindi tayo Hudyo Internal, binago yung ating puso, pinalitan. A matter of a changed heart by the Holy Spirit. Kaya yung ating puso ngayon, yan ay yung pusong a heart that honors God. Pwede natin palakpakan ng Panginoon kasi may puso tayo, may bago tayong puso
sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa bagong puso na ibinigay mo po sa bawat isa. Hindi kasing uri o hindi ka parehas ang puso namin na iligay mo. Ito'y distinct, unique, Panginoon. At ito ay lahat ay nakaugnay sa iyo, Panginoon. Na nalalaman mo kung ano ang ninanais mong gawing mabuti. Bawat isa independently, Panginoon. Maraming salamat po sa bagong puso ding ito na ang itinitibok, pinipintig ay ang iyong kabutihan, pagmamahal na ipinaparana sa amin. Hindi namin kailangan magpapaimbabaw o maging mapagmataas para mapansin mo kami sapagkat pinansin mo na kami nung panahon na hindi ka namin pinapansin, nung panahon hindi ka namin kilala, kayo nagpakilala sa amin para tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ito'y maririnig mo, kaibigan, sa YouTube, sa Facebook, o ikaw man na naririto ngayon na aming nakapiling bisita, na gusto mo ring mabigyan ng bagong puso, ng bagong espiritu, magsisimula ito sa pagtanggap mo sa Kanyang iniaalok na pakikipagrelasyon sa iyo. Inaayayahan kita sa isang panalangin ng pagtanggap kay Hesus Kristo. Sabihin mo, Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan, mapapahamak dahil dito. Nagpapasalamat ako sa iyo na kayo'y namatay sa krus para pagbayadan ang lahat kong pagkakasala. Mula noong ako'y ipanganak hanggang sa ako'y mamatay, binayaran mong lahat ang aking mga kasalanan. Salamat po sa krus ng Kalbaryo na kayo'y namatay. Hindi lamang namatay, kayo'y nalibing at muling nabuhay para bigyan ako ng bagong buhay. Salamat po, tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na yung binibigay sa akin, libre, walang bayad. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin. Lord, maraming salamat po sa bawat isa na naririto ngayon. Dalangin din namin, Panginoon, na kayo po ang nangusap sa aming mga puso. Yes, ang aming mga puso, Panginoon, ay pinagkalooban na. Pero ang aming mga damdamin minsan ay nalulungkot. Kaya umaasa kami, Panginoon, sa biyayang kalakasan na lagi mong ibinibigay sa bawat isa sa loob ng Jesus Our Abundant Life Family, sa mga nananangis pa sa paglisa ng aming mga mahal sa buhay, ng aming kaibigan. Meron pa rin mga hapdi sa puso. Ang pamamahinga ay hindi pa rin sapat. Ang hirap at pagod na dinanas ay hindi pa nakakabawi sa lakas. Lord, palakasin niyo po ang physical, emotional, and even, Panginoon, yung pananaw sa buhay na harapin ang bawat pagsubok ng may tagumpay at pag-asa. Na alam po namin, Panginoon, na sa kabila ng mga bagay na ito ay may naghihintay na pag-asa at kagalakan sa bawat isang problemang dumarating sa buhay natin. Maraming salamat po for strengthening us. Thank you, Lord, for giving us hope. Sa palagi mo, Panginoon, pag-comfort sa bawat isa. Kayo po ang aming kinikilala na yumayakap, nagmamahal, nagkakalinga sa amin. Maraming salamat po. Hindi po kayo nag-fail ng pagpaparamdam sa amin sa mga panahon na kailangan namin ng inyong pagmamahal. Nakikilala po namin kayo through experience na napakalawak ng inyong biyaya at pagmamahal. Sa aming mga kapatiran na nagdaranas ng pain, physical, ito man ay sa karamdaman, alam po namin na kayo po ay nagmi-minister sa kanila. Nagpaparanas po kayo ng kagalingan sapagkat ang kagalingan ay nagsisimula at nagmula doon sa krus. Nung kayo po ay mabayubay, inako mo, tinanggap mo lahat ng sakit at karamdaman namin upang kami ay manampalataya sa bisa ng mga sugat mo, Panginoon, doon sa krus. Kaya maraming salamat po. Hindi po kayo nagsasawang mag-minister sa amin. Salamat sa pagpapalakas emotionally, sa pagbibigay mo ng kaliwanagan sa aming mga isipan kung paano kami hahakbang, magdi-decide, mag-iisip. Lagi pong naroon ang inyong karunungan sa aming mga isipan. Salamat po sa Holy Spirit na lagi kaming ginaguide sa aming buhay dito sa mundong ito. Maraming salamat po.
Yes, kapatid, pwede mong sabihin ang iyong, di ko man mabanggit ang iyong desire na ikaw ay mapaglingkuran ng ating Panginoon, but pwede kang humanga, pwede kang magsabi ng iyong ninanais sa Kanya sapagkat yan naman ang rason kaya tayo nagkakatipon para tayo magka-fellowship with our Lord. Makasama natin siya at masabi natin sa Kanya kung ano yung nararamdaman ng bawat isa. Pagkat pwedeng hindi ka nagsasalita pero punong-puno ka naman ng kabigatan or problems. Pero si Jesus ay laging nakikinig at laging nararamdaman ka. Hinihintay ka na magsalita sa Kanya at sabihin mo, Lord, ito po ako. Nagpapakumbaba na hindi ko talaga kaya. Na talagang nagdedepende po ako sa inyong biyaya at sa inyong lakas. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa pagiging Ama. Salamat sa pagiging mabuti. Salamat sa inyong pagtatapat. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magkukomunyon. When I am weary and have no strength, you come and give me new power in the darkness. You are my light, Jesus, you are my hope in life. Only Jesus